basura. Iyan ang tingin nila sa akin habang unti-unting nilalamon ng dilim ang buhay ko. Habang ibinubuhos ko ang huling lakas ko para iligtas ang dangal ni Papa, hindi ko alam na kapalit pala ng isang pirma ang mismong kinabukasan ko. Sa pagitan ng marangyang mansyon at mabahong eskinita na tinutuluyan ko, sino nga ba ang tunay na marumi? Handa akong magsakripisyo para sa pamilya, pero mas handa akong bumangon para sa sarili ko. At walang sino man ang mag-aakalang ang kayamanang matagal nilang hinahanap ay nasa ilalim lang ng mga basurang itinapon ninyo. Wala na tayong pagpipilian, Alejandro. Ipadampot mo na ang babaeng yan. Mas mahalaga ang dangal at pangalan ng mga Montalvo kaysa sa isang anak na walang ginawa kundi maghalukay ng basura sa kalsada. Ang malamig at mapanuyang boses na yon ni Doña Isabela ay tila patalim na humiwa sa hangin. Walang pag-aalinlangan, walang bakas ng awa. Subalit ang mas nakadudurog ay ang sumunod na sagot mula sa taong pinakaasam niyang magtanggol sa kanya. Kung yan lang ang paraan para hindi bumagsak ang negosyo natin at para hindi ako makulong, gawin mo na, Isabela. Tutal, sanay naman si Liraya sa dumi. Ano ba naman ang kaunting putik sa pangalan niya para iligtas ang pamilyang nagbigay sa kanya ng apelyido? Sa labas ng bahagyang nakawangwang na pintuan ng Grand Library, nakatayo si Liraya. Ang kanyang mga kamay ay naninigas habang maingat na hawak ang isang maliit na kahon ng mocha cake. 2 araw siyang hindi natulog at nagbuhat ng mga kalawangin at mabibigat na bakal sa recycling center, maipon lamang ang sapat na halaga para mabili ang paboritong cake ng kanyang ama sa mismong kaarawan nito. Ang kanyang damit ay basa ng pawis at namantsahan ng itim na langis. Ang kanyang mga kuko ay puno ng lupa. Inisip niya na marahil, sa munting regalong ito, ay masisilayan niya ang isang matamis na ngiti at makakatanggap siya ng isang mahigpit na yakap mula kay Don Alejandro. Ngunit ang bawat salitang binitawan sa loob ng silid ay pumulupot sa kanyang leeg hanggang sa hindi na siya makahinga. Isang matinding kirot ang nanuot sa kanyang dibdib, na tila pinipiga ang kanyang puso hanggang sa matuyo ang lahat ng dugong dumadaloy rito. Nanlamig ang kanyang buong katawan, unti-unting nanghina ang kanyang mga daliri, at tuluyang nakawala sa kanyang hawak ang kahong naglalaman ng kanyang pagmamahal at sakripisyo. Bumagsak ang cake sa makintab na marmol na sahig. Ang matamis na icing ay humalo sa putik at langis na nagmula sa kanyang luma at sirang sapatos. Ganoon din ang ginawa nila sa kanyang pagkatao. Tinapakan, dinurog, at inihalo sa dumi upang mapanatiling malinis ang kanilang mga kamay. Wala siyang maramdamang galit sa mga sandaling iyon, tanging isang napakalalim at nakakabinging pangungulila. Ang sakit ng pagtataksil ng sariling kadugo ay walang katumbas na sugat sa balat. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang nanginginig na kamay upang punasan ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit lalo lamang dumumi ang kanyang mukha dahil sa grasa na naiwan sa kanyang mga palad. Isang maruming anak para sa isang maruming plano. Sa hindi kalayuan, mula sa malaking bintana ng pasilyo, napansin niya ang sunod-sunod na pagkislap ng mga asul at pulang ilaw na sumasalamin sa mga puno sa labas ng mansyon. Paparating na ang mga awtoridad. Dumating na sila upang dakpin ang taong isinakripisyo ng pamilya Montalvo para pagtakpan ang kanilang malalaking kasalanan sa batas. Hindi na niya kailangang magtanong kung sino ang kanilang hinahanap. Nakatayo lamang si Liraya sa gitna ng malamig na pasilyo, nakatitig sa nadurog na cake habang patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Paano mo ipaglalaban ang mga taong ikaw mismo ang inihagis sa apoy para lamang hindi sila mapaso? At sa gabing ito ng malagim na pagtataksil, hahayaan ba niyang lamunin siya ng kadiliman ng walang kalaban-laban? Ang sali ng mga nagkikislapang pula at asul na ilaw sa makintab na sahig ay tila mga matang nanguusig. Pilit na pinupukaw si Liraya mula sa isang nakakabaliw na bangungot. Bago pa man siya makahakbang palayo sa nadurog na cake sa kanyang paanan,
Mabilis na bumukas ang mabigat na pinto ng Grand Library. Bumulaga sa kanya ang matalim at walang awang tingin ni Doña Isabela. Ang babaeng walang ibang ginawa, kundi iparamdam sa kanya na isa siyang sakit sa lipunan. Agad na hinablot ni Isabela ang braso ni Liraya. Ibinabaon ang matutulis nitong kuko sa laman ng dalaga. Hindi inalintana ni Liraya ang pisikal na hapdi sapagkat mas matindi ang pagkakapunit ng kanyang kaluluwa sa mga salitang narinig niya kanina lamang. Hinila siya ni Isabela papasok sa madilim na bahagi ng silid, malayo sa mga bintana, kung saan unti-unti nang lumalapit ang mga anino ng mga pulis na papasok sa gate ng mansyon. Perfect timing, Liraya. Mabuti naman at nandito ka na. Malamig na wika ni Isabela. Ang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nanlilisik sa pagiging gahaman. Nakikita mo ba ang mga ilaw na yon sa labas? Nandyan na sila para kunin ang papa mo. Gusto mo bang makitang mamatay sa stress at kahihiyan? Sa loob ng kulungan ang lalaking nagpakain at nagpalaki sa iyo. Walang salitang namutawi sa mga labi ni Liraya. Tila may nakabikig na tinik sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang paghinga. Lumagpas ang kanyang paningin sa madrasta at hinanap ang mukha ng kanyang ama. Nakaupo si Don Alejandro sa kanyang paboritong silyang gawa sa balat, nakatalikod at pilit na nakatingin sa malawak na bintana na tila walang naririnig at walang nakikita. Ang simpleng pag-iwas na yon ng tingin, ang malamig na pananahimik ng kanyang ama habang inilalako ang kanyang kalayaan, ay mas masakit pa sa kahit anong pananakit na pisikal na naranasan niya sa buong buhay niya. Inilapag ni Isabela ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany at inabutan si Liraya ng isang mamahaling pluma. Malaki ang utang na loob mo sa pamilyang ito, Liraya. Huwag kang magkunwaring biktima, patuloy ni Isabela. Bawat salita ay sinadyang idiin upang durugin ang huling hibla ng pagpapahalaga ni Liraya sa sarili. Kung hindi dahil kay Alejandro, baka namatay ka na sa lansangan kasama ng nanay mong walang kwenta. Binigyan ka namin ng tahanan, binigyan ka namin ng apelyido na ginagamit mo ngayon para magmukhang disente kahit na amoy basura ka araw-araw. Ngayon, panahon na para magbayad ka ng utang. Pumirma ka riyan bilang pangulo ng kumpanya at akuin mo ang responsibilidad sa mga nawawalang pondo. Pilit na nilalabanan ng isip ni Liraya ang pambabaluktot ng madrasta. Alam niyang inosente siya. Alam niyang buong buhay niya ay ibinuhos niya sa patas na paghahanap buhay sa recycling center, habang sila ay nagpapakasarap sa perang hindi naman sa kanila. Ngunit ang nakatanim na obligasyon sa kanyang puso, ang walang katapusang pagnanais na matanggap at mahalin ng nag-isang amang kinikilala niya, ay tila isang mabigat na tanikala na humihila sa kanya pababa hanggang sa siya ay tuluyang lumubog. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Magaspang, puno ng kalyo at may maliliit na hiwa mula sa pagbubuhat ng mga lumang bakal at pagbubukod ng mga basurang pinandidirihan ng lahat. Ginugol niya ang kanyang lakas at kabataan sa pagpapatunay na karapat-dapat siya sa apelyidong Montalvo. Bahagyang idinikit ni Liraya ang kanyang madungis na daliri sa gintong selyo ng pamilya na nakatatak sa itaas ng dokumento. Sa isang saglit, naramdaman niya kung gaano kabalintuna ang buhay. Ang gintong logo na ito, na sinasamba at iginagalang ng lipunan, ay mananatili lamang makintab dahil sa isang taong galing sa dumi na handang magpakababa at magsakripisyo para sa kanila. Ang mga silweta ng mga unipormadong awtoridad ay nagsimula ng mabuo sa likod ng malalaking salamin ng pangunahing pintuan ng mansyon. Lalong humigpit ang hawak ni Isabela sa balikat ni Liraya, isang huling pagpilit, isang marahas na pagbabanta upang bilisan niya ang paggawa ng desisyon. Sa gitna ng pagkalabo ng kanyang paningin, dahil sa luhang ayaw tumigil sa pag-agos, nanginginig, na inabot ni Liraya ang pluma. Hindi na niya kinayang basahin ang bawat sugnay at linya ng dokumento na siguradong magbabaon sa kanya sa impyerno
ng kahirapan at kahihiyan. Dahan-dahan, sa ilalim ng mapang-aping titig ng kanyang madrasta at sa duwag na pananahimik ng kanyang ama, iginuhit niya ang kanyang pangalan sa ibabaw ng guhit. Ang bawat kurba ng kanyang lagda ay sadyang naging mabigat, tila nagsisilbing malamig na kandado sa selda ng kanyang madilim na hinaharap habang hinihintay ang pagbukas ng pinto na kukuha sa kanyang kalayaan. Ang sinag ng araw sa umagang yon ay tila walang kakayahang magbigay ng init sa nanlalamig na katawan ni Liraya habang siya ay naglalakad pabalik sa kanyang munting recycling center. Matapos ang isang mahaba at nakakapanlumong gabi sa presinto kung saan siya pansamantalang pinalaya, habang dinidinig ang kaso, ang bawat hakbang niya ay kasing bigat ng tingga. Ang pamilyar na amoy ng kalawang at pinaghalong alikabok ang sumalubong sa kanya, isang amoy na kailanman ay hindi niya pinandirihan dahil ito ang amoy ng kanyang marangal na pagsisikap. Dito sa gitna ng mga bundok ng basurang bakal at lumang plastik, nararamdaman niyang mas malinis ang kanyang pagkatao kaysa sa loob ng malapalasyong tahanan ng mga Montalvo. Sinalubong siya ng nag-aalalang mga mata ni na Marilu at Rafael. Bago pa man siya makapagsalita, mabilis na lumapit ang matandang babae at binalot ng isang manipis, ngunit mainit na kumot ang nanginginig na mga balikat ni Liraya. Sa mga magaspang at mainit na palad ni Marilu, na marahang nagpupunas ng dumi sa kanyang pisngi, naramdaman ng dalaga ang kalinga ng isang tunay na ina na ipinagkait sa kanya ni Doña Isabela. Ang simpleng paghaplos na ito ay sapat na upang tuluyang gumuho ang pader ng katatagan na pilit niyang itinatayo mula pa kagabi. Ang kanyang mga balikat ay yumanig kasabay ng walang tigil na pag-agos ng mga luhang naglalaman ng kanyang pagod, pangungulila, at matinding kabiguan. Diyos ko, Ate Liraya, anong ginawa nila sa'yo? Puno ng hinagpis na tanong ni Marilu habang mahigpit na niyayakap ang dalaga. Nakita namin sa balita kaninang madaling araw. Inako mo raw ang lahat ng atraso ng pamilya mo sa batas. Bakit mo hinayaang sirain nila ang buhay mo ng ganito? Nagpupuyos ang kalooban ni Rafael na nakatayo sa kanilang tabi. Ang mga kamao ng binata ay nakakuyom hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko, hindi matanggap ang kawalang katarungan na sinapit ng kanyang amo at itinuturing na kapatid. This is not fair, boss. Ikaw ang nagpapakakuba rito araw-araw para maging maayos ang negosyong ito, tapos sila ang nagpapakasarap sa aircon. They are using you. Hindi ba pwede nating bawiin ang pinirmahan mo? Sabihin natin sa mga pulis ang totoo na na-frame up ka lang ng madrasta mo. Dahan-dahang umiling si Liraya. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo, ngunit may nabubuong pagtanggap sa kanyang malagim na tadhana. Wala na akong magagawa, Raf. Pinili ng papa na protektahan ang pangalan niya kaysa sa akin. Binayaran ko na ang huling utang na loob ko sa kanila. Wala na silang anak na Liraya at wala na rin akong pamilya. Kayo na lang ang natitira sa akin. Sa loob ng ilang sandali, ang yakap ng 2 taong hindi niya kadugo ay nagbigay ng pansamantalang lunas sa nagdurugo niyang puso. Sa mundong ito ng mga itinapon at iniluwang bagay, nakatagpo siya ng mga pusong ginto na hindi nabibili ng salapi ng mga Montalvo. Subalit ang munting kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Mula sa lagusan ng kanilang compound, isang lalaking nakasuot ng formal na uniforme ang naglakad papalapit sa kanila. Walang emosyong nasasalamin sa mukha. Inabot ng lalaki ang isang selyadong sobrang kayumanggi bago ito mabilis na tinalikuran si Liraya. Nanginginig ang mga daliri ni Liraya habang pinupunit niya ang gilid ng sobre. Inilabas niya ang opisyal na dokumento at tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo nang mabasa niya ang nilalaman nito. Hindi pa nakontento sina Isabela at Vicente sa pagkuha ng kanyang kalayaan at pagsira sa kanyang pangalan. Nakasaad sa papel ang opisyal na utos ng korte na kumpiskahin ang buong lupain at pasilidad ng recycling center
upang ipambayad sa natitirang utang ng mga Montalvo, isang kasunduang lihim na isinama ng kanyang madrasta sa mga papel na pinirmahan niya kagabi. Kukunin nila ang nag-iisa niyang kanlungan, ang tanging pruweba ng kanyang marangal na pag-iral, at iiwan siyang walang-wala, nakadapa sa mismong alikabok kung saan nila siya nais manatili. Hindi pa man lubos na nakakabawi ang isip ni Liraya mula sa talim ng dokumentong hawak niya, isang mahabang anino ang tumabon sa kanyang kinatatayuan. Mula sa lagusan ng compound, isang makintab at itim na sasakyan ang marahang huminto sa gitna ng mga kalawanging bakal. Ang makinis nitong pintura ay sumasalamin sa kahirapan ng paligid. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling itim na suit ang lumabas mula rito. Bawat hakbang ng kanyang makinis na sapatos sa magaspang at maalikabok na lupa ay tila isang sinadyang paglapastangan sa nag-iisang tahanan ni Liraya. Ang matapang na amoy ng kanyang pabango ay mabilis na humalo at sumakal sa pamilyar na amoy ng kalawang sa hangin. Si Vicente Delgado, ang mahigpit na kalaban sa negosyo ng kanyang ama at ang kasabwat ni Doña Isabela sa pagwasak ng kanyang buhay. Ang mapanghamak na kurba sa mga labi nito ay sapat na upang mag-init ang dugo sa mga ugat ni Liraya, ngunit ang panghihina ng kanyang mga tuhod ay pumigil sa anumang balak niyang paglaban. Nanatili siyang nakatayo, pilit na itinatago ang nagdurugong puso sa likod ng kanyang pagod na mukha. "Look at this pathetic wasteland, Liraya," panimula ni Vicente. Ang boses ay puno ng kayabangan habang pinagmamasdan ang mga tambak ng lumang plastik at bakal. Ito ba ang ipinagmamalaki mong imperyo? Isang tambakan ng mga bagay na wala ng silbi na binabantayan ng isang babaeng itinapon mismo ng sarili niyang pamilya. I must admit, it's a fitting picture for someone like you. Mariing kinagat ni Liraya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilan ang pag-agos ng mga luha na nagbabadyang magbunyag ng kanyang kahinaan sa harap ng kaaway. "Wala kang karapatang pumunta rito, Vicente. Umalis ka na bago ko pa ipatawag ang mga awtoridad." Isang nakakainsultong ngiti ang iginanti ng lalaki bago ito dahan-dahang lumapit. Inaayos ang manggas ng kanyang mamahaling damit na tila nandidiri sa hangin na kanyang nilalanghap. "Police? You really think they will listen to a confessed criminal? Baka nakakalimutan mo, ikaw ang umako ng lahat ng utang at panloloko ng Montalvo Group. At para sa kaalaman mo, binili ko na ang lahat ng utang na yon kay Isabela. Technically, ako na ang nagmamay-ari ng lupang tinatapakan mo, ng mga basurang hinahawakan mo, at ng kinabukasan ng mga empleyado mong umaasa sa'yo." Ang mga salitang iyon ay tila mabibigat na bato na ibinagsak sa hapong balikat ni Liraya. Nakita niya mula sa gilid ng kanyang mga mata ang namumutlang mukha ni Marilu at Rafael. Ang kanyang mga empleyado, ang mga taong itinuring niyang tunay na pamilya, ay madadamay sa gulong hindi naman nila ginawa. Pilit niyang nilalabanan ang panginginig ng kanyang mga kalamnan habang matapang na sinalubong ang mapanuyang paningin ni Vicente. Sa likod ng kanyang matapang na paninindigan ay ang unti-unting pagkawasak ng kanyang pag-asa. Nilalamon ng nakakatakot na katotohanan na kontrolado na ng lalaking ito ang kanyang buong mundo. Inilapit ni Vicente ang kanyang mukha ng bahagya. Ang mga mata ay nag-aalok ng isang nakakalasong kasunduan. "Pero mabait pa rin ako, Liraya. I can give you a choice. Pwede kong hayaang manatiling bukas ang basurahan mong ito para may makain ang mga alaga mo. But in return, you will sign this waiver, transferring all your rights completely to me. Magtatrabaho ka para sa akin hindi bilang isang boss, kundi bilang isang hamak na tagapulot ng basura. Publicly, aaminin mo sa media na ikaw ang nagnakaw ng pera ng papa mo at ako ang nagmagandang loob na sagipin kayo. Ano? Tatanggapin mo ba ang alok ko para iligtas ang mga taong nagmamahal sa'yo? O hahayaan mo silang mamatay sa gutom
kasama ng dignidad mong matagal na nilang tinapakan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Liraya sa harap ng walang awang pagpipili ang inilatag sa kanya. Binalot siya ng matinding panlalamig habang tinititigan ng papel na magiging huling pako sa kabaong ng kanyang pagkatao. Ipagpapalit ba niya ang kahuli-hulihang hibla ng kanyang karangalan para lamang maprotektahan ang mga taong naging kanlungan niya sa gitna ng bagyo? Tinalikuran ni Liraya ang mapanuyang alok ni Vicente, bitbit ang isang naghihingalong pag-asa na baka sakaling may natitira pang kurot ng pagmamahal sa puso ng kanyang ama. Hindi niya matanggap na ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay ay hahayaan siyang mabulok sa ilalim ng mga sapatos ng kanilang mga kaaway. Kailangan niyang marinig mula mismo sa mga labi ni Don Alejandro kung tuluyan na ba nitong tinalikuran ang kanyang sariling dugo. Nang gabing iyon, naganap ang tao ng charity gala ng mga Montalvo sa isang marangyang hotel sa sentro ng lungsod. Ang bulwagan ay napupuno ng kislap, ng mga diamante at makikintab na kasuotan ng mga kinikilalang tao sa lipunan. Sa gitna ng karangyaang ito, humakbang papasok si Liraya suot ang isang kupas at lumang damit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng simple at ang kanyang mukha ay walang anumang palamuti, kundi ang bakas ng labis na pagod at puyat. Ang bawat pares ng matang dumapo sa kanya ay puno ng pandidiri at pagtataka, ngunit hindi niya inalintana ang matatalim na tingin ng mga tao. Ang kanyang paningin ay nakapako lamang sa isang figurang nakatayo sa harap ng entablado, ang kanyang ama. Namumutla at tila nesbiyoso si Don Alejandro habang nakikipag-usap sa mga negosyante, pilit na pinapanatili ang kanyang matikas na tindig sa kabila ng pagguho ng kanilang kumpanya. Dahan-dahang lumapit si Liraya, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa bawat hakbang. Nang magtama ang kanilang mga paningin, nakita ng dalaga ang dumaang takot at kaba sa mga mata ng matanda. Subalit bago pa man makaramdam ng awa si Liraya, napansin niya ang matalim na pagtitig ni Doña Isabela mula sa kabilang dulo ng silid, tila nagbibigay ng isang walang tinig na banta sa kanyang asawa. "Papa!" Nanginginig na usal ni Liraya nang makalapit siya ng sapat. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, naghahanap ng kahit na anong senyales ng pag-aaruga. "Papa, please, sabihin mo sa kanila ang totoo. Gusto akong gawing alipin ni Vicente para lang mabuhay ang mga tauhan ko. Hindi ko na kaya ang bigat na ito. Tulungan mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo." Sa isang iglap, ang bulwagan na kanina ay puno ng masiglang pag-uusap ay tila nilamon ng isang napakalalim at malamig na katahimikan. Ang lahat ng atensyon ay naibaling sa mag-ama. Nakita ni Liraya kung paano nanginig ang mga kamay ng kanyang ama. Pilit na itinatago ang mga ito sa loob ng mga bulsa ng kanyang mamahaling pantalon. Ngunit sa halip na yakapin siya o ipagtanggol laban sa buong mundo, pinatigas ni Don Alejandro ang kanyang mukha. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas upang takpan ang sariling duwag na konsensya ng isang matinding galit. "Sino ka para pumunta rito at tawagin akong papa sa harap ng mga kagalang-galang na bisitang ito?" Ang malamig at malakas na boses ng matanda ay tumagos sa kalamnan ni Liraya, tila mga sibat na sabay-sabay na ibinaon sa kanyang dibdib. "How dare you show your face here after what you did to our company? Pagkatapos kitang pakainin at bigyan ng magandang buhay, ninakawan mo ako. Nilugmok mo sa utang ang pamilyang ito dahil sa pansarili mong kasakiman." Isang sabay-sabay na pagpigil ng hininga ang naganap sa mga taong nakapaligid sa kanila. Bawat salitang binitawan ni Don Alejandro ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa ng kanyang anak. Nakita ni Liraya ang munting nangiti ng tagumpay sa mga labi ni Isabela sa hindi kalayuan. Pilit na nilulunok ni Liraya ang matinding kirot sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahan sa pag-agos, pababa, sa kanyang namumutlang pisngi. Hinihintay niya na bawiin ito ng kanyang ama,
na sabihin nitong nagbibiro lang siya o napilitan lang. Ngunit ang huling pangungusap ni Don Alejandro ang tuluyang pumatid sa tanging sinulid na nag-uugnay sa kanila. Wala akong anak na magnanakaw at mas lalong wala akong anak na basurera. Guards, ilabas ninyo ang babaeng ito. She is no longer part of this family. Hindi na nanlaban si Liraya ng mahigpit na hawakan ng mga security guard ang kanyang magkabilang braso upang kaladkarin siya palabas ng marangyang bulwagan. Ang kanyang mga paa ay manhid na nagpapatianod, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay sa pagtitig sa pagtalikod ng kanyang ama. Habang papalayo siya sa liwanag ng mga kumpulang diamante at unti-unting nilalamon ng madilim na gabi sa labas ng hotel, may isang matibay na bahagi ng kanyang puso ang tuluyan ng nabasag. Subalit sa pagdurog na yon ng kanyang kahapon, ang matagal nang nakakulong na pagpapahalaga sa kanyang sarili ay tila isang munting binhi na nagsimulang sumibol mula sa ilalim ng malamig at maruming alikabok. Ang mga anino mula sa bakal na rehas ay tila mahahabang daliri na gumagapang sa malamig na simento ng selda. Unti-unting nilalamon ang natitirang liwanag ng buwan na pilit sumisilip mula sa maliit na bintana. Nakaupo si Liraya sa isang sulok, nakayakap sa kanyang mga tuhod habang ang kanyang basang likod ay nakasandal sa magaspang na pader. Wala nang luhang lumalandas sa kanyang mga mata. Natuyo na ang mga ito kasabay ng tuluyang pagkasunog ng huling tulay na nag-uugnay sa kanya sa pamilya Montalvo. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay may kasamang bigat, isang pait na nag-ugat sa katotohanang ang mismong lalaking nagbigay sa kanya ng buhay ang nagtulak sa kanya sa madilim. At mabahong hukay na ito, hinihintay niya ang formal na pagdinig ng kaso. Pansamantalang nakapiit dahil sa kawalan ng kakayahang magbayad ng piyansa matapos kumpiskahin ni Vicente ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa gitna ng nakakabinging pag-iisa, naramdaman ni Liraya ang unti-unting paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa makapal na tanikala ng utang na loob. Hindi na siya ang kahabag-habag na anak na nagmamakaawa ng pagmamahal mula sa isang amang bulag. Sa katotohanan, binayaran na niya ang kanyang utang sa pamamagitan ng kanyang kalayaan at dangal. Ngayon, sa pinakamababang antas ng kanyang buhay, kung saan wala na siyang ibang maaaring ibagsak pa, isang kakaibang lakas ang nagsimulang bumalot sa kanyang nanlalamig na katawan. Kung ang pagiging mabuti at masunurin ay nagdala sa kanya sa impyerno, marahil ay panahon na upang matuto siyang lumaban gamit ang mga natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Ang pagkilos ng mabigat na pintuang bakal sa bungad ng pasilyo ay nagpapasok ng sinag ng artipisyal na ilaw na sinundan ng papalapit na hugis ng isang pamilyar na tao. Napatayo si Liraya nang makita ang mukha ni Rafael sa labas ng kanyang selda. Ang binata ay may bahagyang galos sa pisngi. Ang damit ay punong-puno ng mantsa ng grasa at putik, tila galing sa isang matinding pakikipagbuno. Sa kabila ng kanyang sariling pagdurusa, mabilis na lumapit si Liraya sa mga rehas. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang kalagayan ng itinuturing na kapatid. Rafael, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Baka saktan ka ng mga tauhan ni Vicente. Kung pilit mong ilalaban ang recycling center, hayaan mo na yon. Nanginginig, ngunit puno ng pag-aarugang wika ni Liraya. Umiling si Rafael at pinilit na magbigay ng isang matapang na ngiti. Ipinatong niya ang kanyang magaspang na palad sa ibabaw ng nanginginig na mga kamay ni Liraya na nakakapit sa bakal na rehas. Don't worry about me, Ate Lira. Wala na ang recycling center. Pinasok na nila kaninang madaling araw at itinaboy kami. Pero bago nila tuluyang makontrol ang buong lugar, may binalikan ako sa pinakailalim ng bodega. Alam kong may dahilan kung bakit pilit nilang inaangkin, pati ang mga lumang basura galing sa dating opisina ng papa mo. Dahan-dahang inilabas ni Rafael mula sa loob ng kanyang madungis na jacket ang isang makapal na bagay
na binalot sa lumang plastik. Puno ito ng alikabok at nakatali ng mahigpit na alambre. Nang buksan ng binata ang pagkakabuhol sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, inilantad ng liwanag ang mga patong-patong na naninilaw na dokumento, mga resibo, at mga lumang bank statements na matagal nang ibinaon sa limot ng pamilya Montalvo. Akala ni Doña Isabela, madali niyang maitatago ang dumi niya sa pamamagitan ng pagtatapon ng mga ito sa basurahan. Seryosong patuloy ni Rafael, ang mga mata ay nag-aapoy sa matinding pag-asa. Pero hindi nila alam, sa basura mo mismo matatagpuan ang mga alas na magpapatunay na hindi ikaw ang nagnakaw ng pera ng kumpanya, kundi ang babaeng mismong nagpakulong sa'yo. Ito na ang ganti natin, Ate Lira. Panahon na para iparanas natin sa kanila ang tunay na kahulugan ng pagbagsak. Tinitigan ni Liraya ang mga lumang papel. Sa ilalim ng makapal na alikabok ng nakaraan, nakita niya ang simula ng kanyang pagbangon, ang isang sandata na ginawa mula sa mismong mga basurang pilit nilang ipinandidiri. Ang panginginig ng mga daliri ni Liraya ay tila hindi matigil habang iniisa-isa niya ang mga naninilaw na pahina sa ilalim ng malamig at maputlang liwanag ng selda. Bawat paglipat ng papel ay nagdadala ng makapal na alikabok na nagpapahapdi sa kanyang mga mata, ngunit hindi niya ininda ang dumi. Nakaupo siya sa malamig na simento, ginagawang lamesa ang sariling mga hita, habang nasa labas ng reha si Rafael na matiyagang nagbabantay. Ang binata ay hindi umaalis. Naging katuwang niya sa pag-asam na may makita silang kahit isang butas upang makalusot sa malupit na bitag ng pamilya Montalvo. Ang mga numero at salita sa mga pahina ay tila isang magulong lengguwahe noong una. Ngunit sa paglipas ng mga oras, unti-unting luminaw ang isang napakapait na kwento ng panlilinlang na matagal nang pinagtatakpan ng huwad na karangyaan. Nakita niya ang mga resibo ng malalaking halaga na inilipat sa mga hindi kilalang kumpanya, mga proyektong hindi naman totoong itinayo, at mga papeles ng mamahaling materyales na binayaran ng kumpanya ngunit kailanman ay hindi dumating sa kanilang mga paggawan. Ate Lira, tingnan mo itong huling bank statement. May diin at sabik na wika ni Rafael habang itinuturo ang isang nakatuping dokumento na iniabot niya sa pagitan ng mga rehas. These are shell companies. Nakapangalan ang mga accounts na yan sa mga taong hindi naman nag-e-exist o kaya ay mismong mga tauhan ni Vicente Delgado. Matagal na nilang inuubos ang pondo ng papa mo bago pa man pumutok ang issue sa tax evasion. It was a setup all along. Tila may mabigat na kamay na sumakal sa lalamunan ni Liraya. Ang kaungkagan na nadama niya sa pagtatakwil ng kanyang ama ay mabilis na napalitan ng isang umaalab na pagkamulat. Hindi bumagsak ang Montalvo Group dahil sa mahinang pamamalakad ni Don Alejandro o dahil sa simpleng kamalasan sa negosyo. Sinadya itong palubugin, dahan-dahang pinatuyo ang pondo mula sa loob. At nang malapit nang bumagsak ang buong gusali, siya ang ginawang pambalot upang iligtas ang mga tunay na salarin. Ang mga basurang hinahawakan niya araw-araw ay mas malinis pa kaysa sa mga taong nagpapanggap na may dangal sa lipunan. Nagpatuloy siya sa paghalukay sa pinakailalim ng bungkos ng mga papel na nabubulok na. May isang dokumento na naiiba ang kulay, isang pribadong kontrata ng paglipat ng napakalaking halaga ng pera papunta sa isang offshore bank account na hindi sakop ng batas ng bansa. Naging mabilis ang pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Liraya nang magtama ang kanyang paningin sa ibabang bahagi ng papel. Naroon ang isang pamilyar, malinaw, at mapagmataas na lagda. Hindi ito pirma ng kanyang ama. Hindi rin ito pirma ni Vicente Delgado. Ang pangalang nakasulat na siyang nag-aproba sa tahimik na pagnanakaw na ito ay walang iba kundi si Doña Isabela Montalvo. At ang petsang nakasaad na siyang kumumpleto sa kanyang pagkabigla ay 5 taon bago pa man magsimula ang kalbaryo at unti-unting pagbagsak ng kumpanya ng kanyang ama. Ang nakapangingilabot na katotohanan ay tuluyang nagpabigat
Sa hanging nalalanghap ni Liraya sa loob ng selda. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang nakatitig siya sa pirma ni Doña Isabela, isang malinaw na katibayan ng mahabang panahon ng panlilinlang na sumira sa buong pagkatao ng kanyang pamilya. Sa loob ng maraming taon, inako niya ang bawat pangiinsulto at pang-aalipusta. Inisip na siya ang pabigat, ngunit ang tunay na lason ay ang mismong babaeng nagkukunwaring pinakamalinis sa kanilang lipunan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat, hindi dahil sa lamig o takot, kundi dahil sa isang namumuong poot na pilit kumakawala mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Sa gitna ng matinding galit na nagbabadyang sumira sa kanyang katinuan, isang pamilyar at nakapapawing pagod na simoy ng hangin ang dumaan mula sa maliit na bintana ng bilangguan, humaplos sa kanyang pawisang noo. Tila unti-unting bumalik ang kanyang gunita sa isang lumang panahon, bago pa man siya itapak sa putikan ng mga Montalvo. Naalala niya ang malambot na tinig ng kanyang yumaong ina habang marahang sinusuklayan ng kanyang buhok sa ilalim ng liwanag ng gasera. Nararamdaman niya ang init ng mga palad nito na nagtataglay ng tunay na pagmamahal, malayo sa mapagpanggap na pag-aaruga ng kanyang ama. Sa kanyang isipan, umaling-awngaw ang pangaral ng kanyang ina na matagal na niyang ibinaon sa limot dahil sa pagnanais na matanggap ng alta sosyedad. Sinabi ng kanyang ina na hindi kailanman magiging sukatan ng pagkatao ang dungis ng damit o ang nipis ng bulsa. Ang tunay na ginto, gaano man katagal mabaon sa dumi at alikabok, ay hindi kailanman kinakalawang. Kikinang at kikinang pa rin ito kapag nahugasan na ng katotohanan. Ang alaalang ito ay nagmistulang isang mainit na yakap sa nanlalamig na kaluluwa ni Liraya. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga luha ay hindi na nagpapahayag ng kahinaan, kundi nagsisilbing ulan na naghuhugas sa kanyang mga sugat. Natagpuan niya ang lunas sa kanyang pangungulila mula sa mga salita ng babaeng nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Hindi siya isang basura at hindi na siya magpapagamit upang maging panlinis sa mga kasalanang hindi niya ginawa. Nabalik lamang ang diwa ni Liraya sa kasalukuyan nang mapansin niyang inilalapit ni Rafael ang isa pang punit na pahina sa pagitan ng mga bakal na rehas. Nawala ang panghihina sa mga mata ng dalaga. Napalitan ito ng isang tahimik ngunit mapanganib na determinasyon. Maingat niyang kinuha ang lumang papel mula sa binata. Hindi ito isang bank statement o kontrata, kundi isang pinaglumaan at nadumihang blueprint ng isang gusali. Nang suriin niya itong mabuti, napagtanto niyang ito ang orihinal na plano ng lumang paggawaan ng mga muebles ng kanyang ama. Ang mismong lugar na ginawa niyang recycling center bago ito sa pilitang kinamkam ni Vicente Delgado. May isang maliit na bahagi sa ilalim ng dating opisina ng kanyang ama na minarkahan ng pulang tinta na halos kumupas na sa paglipas ng panahon. Nakasulat sa gilid ng marka ang mga numerong tila isang combination code, kasunod ng salitang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang lihim na kahadeyero. Isang pribadong taguan na hindi kailanman nabanggit ni Don Alejandro at posibleng hindi rin nadiskubre ni Doña Isabela o ni Vicente nang kuhanin nila ang lugar. Kung mayroon mang mga orihinal na dokumento na magpapatunay sa sabuatan ng dalawang kontrabida at mga ebidensyang makakapaglinis sa pangalan ni Liraya upang mabawi niya ang kanyang kinabukasan at ang buhay ng kanyang mga empleyado, tiyak na nakabaon ito sa lugar na iyon. Ang nag-iisang problema na lamang ay ang lugar na kailangan nilang pasukin ay nasa ilalim na ng mahigpit na bantay at kontrol ng mismong lalaking nagnanais ng kanyang kamatayan. Bumukas ang mabigat at kalawanging rehas ng bilangguan, bit-bit ang malamig na simoy ng umaga. Nang humakbang si Liraya palabas, tumambad sa kanya ang isang tanawing nagpadurog at muling nagbuo sa kanyang puso. Nakatayo sa labas ng presinto sina Rafael at Marilu, kasama ang ilang mga manggagawa ng recycling center.
Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga gusot na pera at maliliit na barya. Mga perang inipon mula sa kanilang pang-araw-araw na pantawid gutom upang mabayaran ang pansamantalang piyansa ni Liraya. Sa pagkakataong ito, hindi ang mayamang pamilya ng mga Montalvo ang nagligtas sa kanya, kundi ang mga taong itinuturing na pinakamababa sa lipunan, ngunit may pinakamataas na uri ng pagmamahal. Walang salitang namutawi. Mahigpit siyang niyakap ni Marilu, ipinararamdam na kailanman ay hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Dinala nila si Liraya sa isang maliit at tagpitagping barong-barong sa gilid ng riles, ang pansamantalang kanlungan ni na Marilu, matapos silang palayasin ni Vicente Delgado sa kanilang pinagtatrabahuhan. Sa loob ng masikip na espasyong yon, tumayo si Liraya sa harap ng isang basag na salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang mahaba niyang buhok na buhol-buhol at puno ng alikabok. Ang kanyang mukhang nababalutan ng grasa at tuyong luha at ang kanyang mga matang puno ng sakit mula sa malamig na pagtalikod ng sariling ama. Marahan niyang dinampot ang isang lumang gunting. Unti-unti, inilapit niya ang matalim na talim sa mahaba niyang buhok. Bawat hiblang nalalaglag sa malamlam na sahig ay tila pagkalas sa mga gapos na matagal niyang pinasan. Wala ng luha. Tahimik niyang hinugasan ang bakas ng hirap at alikabok sa kanyang mukha gamit ang malamig na tubig, habang unti-unting nagbabago ang babaeng minsang tinuring nilang walang halaga. Hinuhugasan hindi lamang ang kanyang balat, kundi ang kanyang buong pagkatao. Nang muli niyang silipin ang kanyang sarili sa salamin, isang bagong Liraya ang nakatingin sa kanya, malinis, matapang, at walang bakas ng kahinaan. Ibang-iba ka na ngayon, Ate Lira, mahinang wika ni Rafael habang iniaabot ang isang malinis at maayos na damit. Bagaman hindi mamahalin ay nagbibigay ng disente at kagalang-galang na anyo. Ano na ang susunod nating hakbang? Nakabantay ang mga tauhan ni Vicente sa bodega 24 na oras. Imposibleng makapasok tayo roon para makuha ang kahadiyero nang hindi nila nalalaman. Humarap si Liraya, ang kanyang tindig ay tuwid at ang boses ay nagtataglay ng nakakapanindig balahib na katiyakan. Hindi tayo papasok ng Patago, Rafael. Sa susunod na linggo ay gaganapin ang Fiesta de Montalvo, ang pinakamalaking pagtitipon kung saan ipaparada ni Isabela ang kanyang pekeng yaman sa buong lipunan. Magiging abala ang lahat, pati na si Vicente. Iyon ang pagkakataon natin. Babawiin natin kung ano ang atin at ipapamukha natin sa kanila na ang mga basurang tinapakan nila ang siyang magbabaon sa kanila sa hukay. Subalit bago pa man makasagot ang binata, isang marahas at malakas na puwersa mula sa labas ang nagwasak sa manipis na pintuan ng barong-barong. Ang kahoy ay bumagsak sa sahig, nagpaangat ng makapal na alikabok na mabilis pumuno sa masikip na silid. Mula sa siwang ng nasirang pinto, pumasok ang 5 naglalakihang lalaki na may mga hawak na bakal at pamalo. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng matinding puot at ang kanilang mga matalim na tingin ay agad na nakapako kay Liraya. Ang anino ng kamatayan, sa utos ng mga taong nais tuluyang burahin ng kanyang pag-iral, ay walang awang pumasok sa kanilang nag-iisang ligtas na kanlungan. Ma'am, ang marahas na pagbagsak ng pintuan ay nagpaikot ng makapal na alikabok sa loob ng masikip na barong-barong, isang tahasang paglapastangan sa kanilang nag-iisang ligtas na kanlungan. Agad na iginita ni Rafael ang kanyang sarili sa harapan ni Liraya, ginagawang panangga ang sariling katawan laban sa matatalim na tingin ng 5 malalaking lalaking pumasok. Ang mga kamay ng binata ay nakakuyom, handang saluhin ang anumang pananakit para lamang maprotektahan ang babaeng itinuring niyang pamilya. Ngunit bago pa man makahakbang palapit ang mga tauhan ni Vicente, isang di inaasahang puwersa ang nagpabago sa ihip ng hangin. Mula sa likuran ng mga kalalakihan,
Sunod-sunod na dumating ang mga kapitbahay ni na Marilu, kasama ang iba pang mga manggagawa ng recycling center. Wala silang dalang armas na pumapatay, kundi mga lumang pala, tubo ng bakal, at ang hindi matitinag na paninindigan upang ipagtanggol ang taong nagbigay sa kanila ng hanapbuhay at dignidad. Nangibabaw ang isang mabigat at nakasusuyang katahimikan habang napagtanto ng mga tauhan ni Vicente na sila ay napalilibutan na. Hindi nila inasahan na ang isang babaeng itinakwil ng sariling pamilya ay may ganitong karaming taong handang mag-alay ng buhay para sa kanya. Ang madilim at maruming paligid ay nagliwanag sa tapang ng mga taong itinuturing na laylayan ng lipunan. Sa harap ng pagkakaisang ito, walang nagawa ang mga bayaran kundi ang dahan-dahang umatras palabas sa nasirang pinto, nag-iwan lamang ng matalim na tingin na nagsisilbing babala ng isang mas malaking panganib na paparating. Lumapit si Liraya kay Rafael at sa mga taong sumagip sa kanya, ang kanyang puso ay umaapaw sa isang uri ng pasasalamat na hindi kayang tapatan ng anumang halaga ng salapi. Naging malinaw sa kanya na hindi na sila maaring maghintay pa. Ang desperadong hakbang ni Vicente ay patunay na alam na nitong may hinahanap silang ebidensya at unti-unti na nitong nararamdaman ang banta ng katotohanan. Wala na tayong oras, seryoso at may diin na wika ni Liraya habang pinagmamasdan ang nag-aalalang mukha ng kanyang mga kasamahan. Kung kaya na nilang pumatay ngayon, mas lalo silang magiging mapanganib bukas. Kailangan nating gawin ang plano ngayong gabi. Magkakaroon ng malaking handaan sa mansyon ng mga Montalvo para sa taunang fiesta ng pamilya. Nandoon silang lahat, Rafael, habang nandoon si Vicente at ang kanyang mga tauhan, pupunta ka sa recycling center para kunin ang kahadiyero. Ako naman ang pupunta sa mansyon para siguraduhin hindi sila aalis doon. I will give you all the time you need. Gisaying bambandin ni Salpa. Bagaman puno ng pangamba, walang nagawa sina Marilu at Rafa, kundi sumang-ayon sa matapang na desisyon ng dalaga. Sa mga sumunod na oras, tinulungan ng matandang babae si Liraya na mag-ayos gamit ang isang lumang damit na pag-aari pa ng kanyang yumaong ina. Isang simpleng kasuotan na kulay garing na iningatan sa loob ng mahabang panahon. Wala itong kumikinang na mga hiyas, wala itong mga mamahaling puntas, ngunit nang isuot ito ni Liraya, lumabas ang isang natural at hindi mapapantayang kagandahan na nagmumula sa kalinisan ng kanyang puso at katatagan ng kanyang kaluluwa. Kinagabihan, ang mansyon ng mga Montalvo ay nagliliwanag sa karangyaan. Ang bawat sulok ng Grand Ballroom ay napapalamutian ng mga bulaklak na inaangkat pa mula sa ibang bansa, habang ang mga bisitang nakasuot ng makikintab na diamante ay walang humpay sa pagpapalitan ng mga huwad na papuri. Sa gitna ng bulwagan, buong pagmamalaking nakatayo si Doña Isabela, kasama si Vicente Delgado, nagkukunwaring mga tagapagligtas ng bumagsak na kumpanya. Si Don Alejandro naman ay tahimik na nakaupo sa isang gilid. Inilulunod ang sariling konsensya sa laman ng kanyang baso. Pilit na ibinabaon sa limot ang anak na kanyang isinakripisyo. Ang pansin ng lahat ay biglang naagaw ng marahang bumukas ang naglalakihang pinto ng mansyon na gawa sa inukit na kahoy. Nahinto ang musika at ang masiglang pag-uusap ng mga panauhin ay napalitan ng isang sabay-sabay na pagpigil ng hininga. Pumasok si Liraya, nakataas ang noo at ang bawat hakbang ay puno ng mahinahon ngunit nag-aapoy na dignidad. Ang kanyang simpleng damit ay nagmistulang baluti na hindi kayang sirain ng anumang mapanlait na tingin. Hindi na siya ang madungis na basurerang namamalimos ng pagmamahal. Siya ay bumalik hindi para humingi ng tawad, kundi bilang isang babaeng may dalang katotohanang yayanig at dudurog sa lahat ng kasinungalingan ng pamilya Montalvo. Ang bawat hakbang ni Liraya sa makintab na marmol na sahig ng mansyon ay tila isang malakas na paalala ng kanyang muling pagkabuhay mula sa putikan. Sa gitna ng bulwagan,
kung saan ang amoy ng mamahaling alak at mga sariwang bulaklak ay nananaig. Ang kanyang presensya ay nagsilbing isang malamig na hanging umihip sa isang mainit at mapagpanggap na pagtitipon. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay tila mga bubuyog na dahan-dahang napatahimik ng magtama ang paningin ni Liraya at ng kanyang madrasta. Si Doña Isabela, na noon ay may hawak na baso ng mamahaling kristal, ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng gulat. Sa halip, isang mapanuyang ngiti ang iginuhit niya sa kanyang mga labi. Ang bawat kislap ng mga hiya sa kanyang leeg ay tila nanunukso sa kahirapang sinapit ni Liraya. "Look who's here!" Panimula ni Isabela. Ang kanyang boses ay sapat na malakas upang marinig ng lahat, puno ng huwad na awa. "Iha, bakit ka nandito? Are you that desperate for attention? O baka naman nagutom ka sa lansangan kaya naisipan mong bumalik para mamalimos ng tirang pagkain sa fiesta?" Hindi natinag si Liraya. Ang kanyang tindig ay nanatiling matuwid. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa babaeng sumira sa kanyang buhay. "Hindi ako narito para sa pagkain ninyo, Isabela. Narito ako para ibalik ang isang bagay na matagal ninyong itinapon, ngunit sadyang bumabalik dahil hindi ito nabubulok." Ang katotohanan, isang mahinang tawanan ang kumawala sa mga labi ni Isabela bago ito lumingon sa mga bisita, tila naghahanap ng kakampi sa kanyang panloloko. "Everyone, pasensya na kayo. My stepdaughter is a bit delusional. Masyado yata siyang na-stress sa mga kasong kinakaharap niya. Liraya, please don't make a scene. Alam nating lahat na ikaw ang nagnakaw sa kumpanya ni Alejandro. Huwag mo nang dagdagan ang kahihiyan mo." "You are a master gaslighter, Isabela." Kalmadong sagot ni Liraya, bagaman sa loob niya ay naglalaga ang matinding poot. "Sasabihin mo sa kanila na ako ang nagnakaw habang ikaw ang palihim na naglipat ng pondo sa mga shell companies ni Vicente Delgado? Nakalimutan mo yata na sa basurang itinapon ninyo, doon ko natagpuan ang mga bank statements na may pirma mo." Dahan-dahang inilabas ni Liraya mula sa kanyang maliit na bag ang isang nakatuping papel, ang dokumentong nagpapatunay sa sabwatan ni na Isabela at Vicente. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging mas malalim. Tila lahat ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Ang mga kamay ni Isabela ay bahagyang nanginig, isang mabilis na senyales ng takot na agad niyang itinago sa likod ng isang marahas na halakhak. Isang pirasong papel na galing sa basurahan. "You expect these people to believe a trash girl's forgery?" Lumapit si Isabela ng husto kay Liraya. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. "You have nothing, Liraya. Kahit ipakita mo pa yan, walang maniniwala sa'yo. I have the power, I have the money, and I have your father's support. You are just a criminal in their eyes." Bago pa makasagot si Liraya, mabilis na sumulpot si Vicente Delgado mula sa karamihan. Ang kanyang mukha ay puno ng nagbabadyang panganib. Sinanyasan niya ang mga security guard na palibutan ng dalaga. Ang mga anino ng mga lalaking ito ay tumakip sa liwanag ng mga chandelier, tila isang kulungang muling bumabalot kay Liraya. "Naglalaro ka sa apoy, Liraya," mariing wika ni Vicente. "Ibigay mo sa amin ang papel na iyan bago ka pa namin tuluyang ilibing sa ilalim ng mansyong ito." Naramdaman ni Liraya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Alam niyang ang bawat segundong pananatili niya rito ay nagbibigay ng pagkakataon kay Rafael na makuha ang tunay na alas sa loob ng kaha de hierro sa bodega. Tumingin siya sa kanyang ama, na hanggang ngayon ay nakayuko pa rin at hindi magawang tumingin sa kanya. "Hindi lang ito ang hawak ko, Isabela," matapang na pahayag ni Liraya habang itinataas ang kanyang noo. "Ang pirasong ito ay panimula pa lamang. Sa mga sandaling ito, ang lahat ng itinatago ninyo sa ilalim ng lupa ay unti-unti nang nahuhukay. Handas na ba kayong makita ang sarili ninyong pagbagsak?" Ngunit bago pa man makahakbang si Liraya, mabilis na hinablot ni Vicente ang kanyang braso
Ang puwersa nito ay tila dudurog sa kanyang buto. Sa kabilang banda, itinaas ni Isabela ang kanyang baso at sumigaw sa mga gwardya na ilabas at patahimikin ang dalaga habang ang mga bisita ay nagsisimulang magbulungan sa gitna ng tensyong tila sasabog na anumang sandali. Ang mahigpit na pagkakasakal ng mga daliri ni Vicente sa braso ni Liraya ay tila isang bakal na nagnanais na durugin ang kanyang mga buto. Ramdam niya ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang pisngi, isang amoy ng alak at kapangyarihang unti-unti nang nabubulok. Sa bawat hila ng mga gwardya sa kanyang kabilang braso, tila mas lalong tumataas ang noo ni Liraya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Doña Isabela, na noon ay prenteng humihigop ng alak, tila nanonood ng isang sarswela kung saan siya ang bida at si Liraya ang basurang kailangang iligpit. "Bitawan ninyo ako!" Ang matatag na utos ni Liraya, bagaman ang kanyang boses ay may bahagyang panginginig dahil sa sakit. "Isabela, akala mo ba ay matatahimik mo ang katotohanan sa pamamagitan ng dahas? Ang bawat mata rito sa loob ng mansyon ay saksi sa takot na nakikita ko ngayon sa mga mata mo." Isang malakas na sampalang dumapo sa pisngi ni Liraya na naging sanhi ng mabilis na pagpihit ng kanyang mukha at paglasap ng malapot na dugo sa loob ng kanyang bibig. Ang paligid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bisita ay tila naging mga estatwa. Takot na madamay, ngunit hindi maalis ang paningin sa marahas na tagpong yon. Inayos ni Isabela ang kanyang buhok, ang kanyang mukha ay namumula sa galit na hindi na niya maitago. "Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan sa sarili kong bahay," sigaw ni Isabela. "Guards, dalhin niyo na yan sa labas. I don't care what you do with her. Just make sure she never comes back." Ngunit bago pa man mailakad si Liraya palabas ng bulwagan, ang naglalakihang pintuan ng mansyon ay muling bumukas ng may matinding puwersa na naging sanhi ng isang maugong na tunog na bumagtas sa buong ballroom. Ang lahat ng paningin ay naibaling sa isang lalaking humahangos. Ang damit ay punong-puno ng putik at ang mukha ay basang-basa ng pawis. Si Rafael, sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang maliit at kalawanging kahon na gawa sa bakal, ang kahadeyero mula sa ilalim ng bodega. "Sandali!" Ang pasigaw na pahayag ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon sa kabila ng pagod. "Hindi lang pirasong papel ang hawak namin, Doña Isabela. Hawak namin ang buong kasaysayan ng pagnanakaw mo." Tila nawalan ng kulay ang mukha ni Isabela. Ang baso sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ito at mabasag sa marmol na sahig. Ang mga piraso ng kristal ay kumalat na tila mga bituing bumagsak. Mabilis na kumilos si Vicente upang harangan si Rafael, ngunit ang binata ay mas mabilis. Inilapag niya ang kahon sa gitna ng bulwagan, sa tapat mismo ni Don Alejandro, na hanggang sa mga sandaling iyon ay tila isang anino lamang sa gilid. "Papa, tingnan mo ito," tawag ni Liraya. Ang kanyang boses ay basag sa emosyon. "Tingnan mo ang mga liham na itinago ni Isabela sa loob ng maraming taon. Ang mga sulat ng nanay ko na hindi mo kailanman natanggap dahil sinunog niya ang iba, at ang mga dokumentong magpapatunay na ang lalaking katabi mo ngayon ang siyang unti-unting pumapatay sa negosyo mo." Lumapit si Don Alejandro nang may nanginginig na mga binti. Ang kanyang mga mata, na matagal nang nabulag ng alak at maling akala, ay unti-unting nagmulat nang makita ang isang pamilyar na pendant na nakapatong sa ibabaw ng mga papeles sa loob ng kahon, ang kwintas ng kanyang pumanaw na asawa na matagal na niyang hinahanap. Isang matinding tensyon ang bumalot sa silid. Alam ni Vicente na wala na siyang kawala. Sa isang desperadong hakbang, hinablot niya ang isang matulis na bagay mula sa lamesa at mabilis na itinutok ito sa leeg ni Liraya. Ginagawa siyang panangga habang paatras na kumikilos
patungo sa labasan. Ang mga bisita ay nagsimulang magkagulo. Ang takot ay tuluyan ng namayani sa mansyon ng mga Montalvo. "Huwag kayong lalapit!" banta ni Vicente. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng buhay ang basurerang ito. Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Liraya ang malamig na dulo ng bakal sa kanyang balat. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa katotohanan hanggang sa huling sandali. Ang kanyang ama ay nakatayo pa rin doon, hindi makakilos, tila nakalunod sa sariling duwag na pagkatao. Habang ang lahat ay nakatutok sa banta ni Vicente, isang misteryosong figura ang dahan-dahang lumalapit mula sa likuran ng mga kurtina, isang taong hindi inaasahan ng sino man na makikita sa gabing iyon. Ang malamig na dulo ng matalim na bakal ay mariing nakadiin sa leeg ni Liraya. Bawat bahagyang paggalaw ni Vicente ay nag-iiwan ng maputlang guhit sa kanyang balat. Subalit sa kabila ng panganib na ito, ang mga mata ng dalaga ay hindi mababanaagan ng takot. Sa halip, isang malalim na kapayapaan ang nananahan sa kanyang anyo, ang uri ng katahimikan na nagmumula sa isang taong wala ng balak pang umurong dahil nakamit na ang kanyang layunin. Attorney Salcedo. Ang nanghihinang usal ni Don Alejandro nang makita ang matandang lalaking lumabas mula sa anino ng mga kurtina. Ito ang matapat na abogado at matalik na kaibigan ng yumaong ina ni Liraya, ang taong akala ng lahat ay matagal nang pumanaw o nagtago sa ibang bansa matapos ang misteryosong pagkawala ng ilang mahahalagang dokumento ng kumpanya. Maraming taon na ang nakalilipas. Tapos na ang laro ninyo, Vicente. Isabela. Ang malumanay ngunit makapangyarihang tinig ng abogado ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Hindi lamang ang mga dokumento sa loob ng kahadiyero ang hawak namin. Ang bawat paglipat ng pondo, ang bawat palsipikadong pirma, at ang lahat ng pakikipag-ugnayan ninyo sa mga ilegal na kumpanya ay maingat naming naidokumento sa tulong ni Liraya at Akoya at Rafael. Naramdaman ni Liraya ang panginginig ng kamay ni Vicente. Ang desperation sa mga mata ng lalaki ay tila isang apoy na unti-unti nang nauupos. Sa isang iglap, bumukas ang mga pintuan ng mansyon at pumasok ang mga awtoridad na kanina pa naghihintay sa labas. Ang mga kislap ng mga asul at pulang ilaw mula sa kanilang mga sasakyan ay nagmistulang mga bituing sumusuri sa bawat sulok ng maruming budhi ng mga naroroon. "Huwag kayong lalapit! Papatayin ko siya!" sigaw ni Vicente. Ang boses ay puno ng pagkabaliw. Ngunit sa isang mabilis na pagkakataon, nang mapansin ni Rafael na bahagyang lumuwag ang hawak ng lalaki dahil sa taranta, mabilis niyang sinunggaban ang braso nito. Ang tunog ng pagkiskis ng sapatos sa marmol at ang marahas na paggalaw ng mga katawan ay pumuno sa silid hanggang sa tuluyang maagaw ni Rafael ang patalim. Mabilis na dinaluhong ng mga pulis si Vicente at ang malamig na bakal ng posas ay mahigpit na sumapit sa kanyang mga pulso na nagmamarka sa katapusan ng kanyang kasakiman. Habang dinadala si Vicente palabas, ang paningin ng lahat ay nalipat kay Doña Isabela. Ang babaeng kanina lamang ay reyna ng gabi ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Mabilis siyang tumakbo patungo sa hagdanan. Bitbit ang kanyang maliit na bag na puno ng mga mamahaling hiyas na pilit niyang isinalba mula sa kanyang silid bago pa man dumating ang mga awtoridad. "Hindi ninyo ako makukuha. Akin ang lahat ng ito. Akin ang mansyong ito." Ang hiyaw ni Isabela habang paakyat sa marangyang hagdanan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, ang mahaba at magarbo niyang gown ay sumabit sa isa sa mga inukit na dekorasyon ng baitang. Nawalan siya ng balanse. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa mga baitang ng hagdanan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Bumukas ang kanyang bag at ang mga mamahaling perlas at diamante ay nagkalat. Gumugulong pababa
Sa bawat baitang, tila mga luha ng pagsisisi na huli na para tumulo. Nakahiga si Isabela sa paanan ng hagdanan, hindi makagalaw dahil sa sakit, habang ang mga hiyas na itinuring niyang buhay ay nagmistulang mga ordinaryong bato sa kanyang paligid. Ang kanyang mukha ay nadungisan ng sariling kolorete at alikabok, isang anyo na mas malala pa sa basurerang dati niyang kinukutya. Dahan-dahang lumapit si Don Alejandro kay Liraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi. Liraya, anak ko, ang nanginginig niyang boses ay tila isang bulong sa hangin. Inabot niya ang kamay ng dalaga, ngunit marahang umatras si Liraya. Ang sakit ng nakaraan ay hindi kayang pagalingin ng isang gabing puno ng katotohanan. Tiningnan ni Liraya ang kanyang ama, ang lalaking minsan niyang sinamba, ngunit naging dahilan ng kanyang sukdulang pagdurusa. Tapos na ang lahat, Papa. Napatunayan ko na ang dangal ng aking ina at ang aking sariling katotohanan. Ngunit ang mansyong ito, ang pamilyang ito, ay matagal na ring gumuho bago pa man dumating ang mga pulis. Lumakad si Liraya palabas ng mansyon kasama sina Rafael at Marilu. Hindi lumingon sa karanyang kailanman, ay hindi nagbigay sa kanya ng tunay na init. Sa labas, ang sariwang hangin ng gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Isang pangako ng bagong simula na malayo sa alikabok ng kasinungalingan. Ang unang sinag ng araw matapos ang unos sa mansyon ng mga Montalvo ay tumama sa mga tumpok ng bakal at plastik sa munting recycling center ni Liraya. Ang paligid ay hindi na nagmistulang isang tambak ng basura sa mga mata ng dalaga. Sa halip, ito ay naging isang banal na dambana ng kanyang pagpapakasakit at katatagan. Nakaupo si Liraya sa isang lumang silya sa labas ng kanyang maliit na opisina. Ninanamnam ang kapayapaang dulot ng katotohanan. Ang bawat paghinga niya ay tila mas magaan, malaya sa nakasasakal na amoy ng pagkukunwari na bumabalot sa kanyang nakaraan. Isang pamilyar na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa labas ng gate. Ang pag-ikot ng mga gulong sa magaspang na lupa ay nagpaangat ng munting alikabok sa hangin. Inaasahan na ni Liraya ang pagdating na ito. Bumaba si Don Alejandro mula sa sasakyan, hindi na ang mapagmataas na negosyanteng nakilala ng lahat, kundi isang matandang lalaking tila pasan ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at may pag-aalinlangan habang lumalapit sa kanyang anak sa gitna ng banga ng mga kalawangin. Liraya, ang basag na tinig ng kanyang ama, ay humalo sa huni ng mga ibon sa paligid. Huminto ito ilang dipa, ang layo mula sa kanya. Hindi magawang lumapit ng husto dahil sa hiya. Nandito ako para hilingin na bumalik ka na sa mansyon, na isampa na ang mga kaso laban kina Isabela at Vicente. Ang lahat ng ari-arian ay maibabalik sa atin. Ikaw na ang dapat mamahala sa lahat, anak. Patawarin mo ako sa aking pagkabulag. Dahan-dahang tumayo si Liraya. Ang kanyang simpleng damit ay tinatangay ng banayad na hangin. Tinitigan niya ang kanyang ama, ang lalaking minsan ay naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit ngayon ay tila isang estranghero na lamang na may pamilyar na mukha. Papa, ang mansyong iyon ay puno ng mga alaala ng sakit at pagtataksil. Malumanay ngunit may paninindigan ang boses ni Liraya. Ang ginto at kristal doon ay hindi kayang tapatan. Ang init ng kape na ibinibigay sa akin ni Marilu tuwing umaga rito sa gitna ng mga basurang pinandidirihan ninyo. Patawad, Papa, ngunit hindi na ako ang Liraya na handang mamatay para lamang sa inyong pagtanggap. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang nagsasalaysay ng mga taon ng pangungulila. Nakita ni Liraya ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ng kanyang ama. Ang bawat patak ay nagsisilbing saksi sa isang huling pagsisisi. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang lahat ng ginawa ko, dugtong ni Don Alejandro habang dahan-dahang iniaabot ang isang silyadong sobre.
Ito ang mga dokumento para sa pagmamay-ari ng lupain ng mansyon at ng lumang pagawaan. Isalin mo ang lahat sa pangalan mo. Gawin mo ang gusto mo. Kahit na gawin mo pa itong pinakamalaking tambakan ng basura sa buong bansa. Iyon ang nararapat sa akin. Kinuha ni Liraya ang sobre, hindi dahil sa pagkagahaman, kundi dahil sa isang bagong layunin. Hindi ko ito gagawing tambakan ng basura, Papa. Gagawin ko itong isang paaralan para sa mga batang lansangan at mga taong nais matuto ng dangal sa paggawa. Ang bawat basura rito ay gagawin nating bago, gaya ng gagawin ko sa buhay ko. Nang makaalis ang kanyang ama, naramdaman ni Liraya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Si Rafael, ang binata, ay nanatiling nakatayo roon. Ang mga mata ay puno ng paghanga at isang uri ng pag-aalaga na matagal na niyang ipinadarama nang walang hinihintay na kapalit. Handa ka na ba sa susunod na yugto, Boss Lira? Ang nakangiting tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagbibigay ng lakas sa puso ng dalaga. Tumingin si Liraya sa malawak na kalangitan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Handa na ako, Rafael. At sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang may tumapak sa aking dangal dahil alam ko na ang tunay kong halaga. Ngunit sa kabila ng kagalakang ito, isang huling hamon ang naghihintay sa kanila. Sa loob ng sobrang ibinigay ng kanyang ama, bukod sa mga titulo ay may isang maliit na susi na may nakakabit na luma at kupas na papel. Nakasulat doon ang isang huling lihim na iniwan ng kanyang yumaong ina. Isang lihim na maaring magpabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi sa buong kinabukasan ng komunidad na nais niyang itayo. Ang maliit na susi na hawak ni Liraya ay tila may sariling bigat. Isang malamig na metal na nagtataglay ng mga bulong mula sa nakaraan. Matapos ang ilang oras na pagmumuni-muni, dinala siya ng kanyang mga paa sa pinakalumang bahagi ng paggawaan ng furniture, ang maliit at maalikabok na silid kung saan nagsimula ang kanyang ama bilang isang hamak na karpintero bago ito nabulag ng kinang ng huwad na tagumpay. Kasama si Rafael, na nananatiling tahimik at maingat sa bawat hakbang, sa kanyang likuran, pumasok sila sa silid na matagal nang hindi nabubuksan. Ang hangin sa loob ay amoy lumang kahoy at nakaimbak na panahon. Sa sulok ng silid, sa ilalim ng isang makapal na patong ng alikabok, naroon ang isang maliit na kabinet na gawa sa nara. Nang ilapat ni Liraya ang susi sa loob ng lumang kandado, naramdaman niya ang pagpihit ng mga metal sa loob nito. Isang tunog ng pagbibigay na tila isang matandang nagigising mula sa mahabang pagkakahimbing. Sa loob ng cabinet ay matatagpuan ang isang kahon na binalot sa telang pelus na kulay asul, ang paboritong kulay ng kanyang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Liraya habang binubuksan ang kahon. Walang mga ginto o mamahaling hiyas sa loob nito. Sa halip, naroon ang isang makapal na talaarawan at mga selyadong pakete ng mga buto ng iba't ibang halaman. Sa unang pahina ng talaarawan, ang sulat kamay ng kanyang ina ay tila isang yakap na nagmumula sa kabilang buhay. Para sa aking Liraya, ang simula ng liham na binasa niya ng tahimik habang ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Kung hawak mo na ito, ibig sabihin ay dumating na ang bagyong kinatatakutan ko. Ang kayamanan ng pamilya Montalvo ay itinayo sa buhangin, ngunit ang iyong halaga ay itinanim ko sa iyong puso. Ang mga butong ito ay mula sa hardin ng aking mga magulang, mga halamang hindi namamatay sa baha o sa tuyot. Itanim mo ang mga ito, anak. Simulan mo ang isang bagong buhay na hindi nakadepende sa kinangampilak, kundi sa tibay ng iyong pagkatao. Napaupo si Liraya sa sahig, niyayakap ang talaarawan ng kanyang ina, habang ang mga luha ay muling dumadaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi ng matinding pasasalamat. Ngayon, ay naintindihan na niya. Ang kanyang ina ay matagal nang nakita ang magiging pagbagsak ng kanyang ama.
at inihanda nito ang tanging paraan upang siya ay makabangon, isang pamana ng katatagan at tunay na pag-asa. Dahan-dahang lumapit si Rafael at lumuhod sa tabi ni Liraya. Ang mainit na palad ng binata ay marahang pumatong sa balikat ng dalaga. Isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi siya aalis sa tabi nito. Ate Lira, hindi lang ito basta buto. Ito ang magiging simula ng school na gusto mong itayo. Magtatanim tayo, hindi lang ng halaman, kundi ng bagong pangarap para sa lahat ng mga tao rito. Tumingin si Liraya kay Rafael at sa gitna ng dapit hapon, nakita niya ang isang uri ng pagmamahal na matagal na niyang hinahanap sa maling lugar. Isang pag-ibig na hindi nangangailangan ng mansyon o mamahaling hiyas. Sa gitna ng alikabok ng kanilang nakaraan, isang bagong buhay ang nagsisimulang sumibol. Rafael! Mahinang usal ni Liraya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon habang tinititigan ng binata. Hindi ko ito kaya kung wala ka. Mananatili ka ba sa tabi ko hanggang sa makita nating mamukadkad ang mga butong ito? Isang matamis at makahulugang ngiti ang isinagot ni Rafael, habang ang kanilang mga daliri ay dahan-dahang nagtagpo sa ibabaw ng kahon ng kanilang kinabukasan. Ang katahimikan ng gabi ay nabalot ng isang pangakong mas matibay pa sa anumang bakal o ginto. Ngunit sa labas ng pintuan, isang anino ang nagmamasid, isang taong may dalang balita na maaaring magbukas ng isa pang pinto sa nakaraan ni Liraya na hindi niya kailanman inaasahan. Ang aninong kanina pa nagmamasid sa pintuan ay dahan-dahang humakbang papasok sa liwanag ng munting lampara. Isang matandang lalaki ang tumambad sa kanila. Ang kanyang mukha ay tila isang mapa ng mga nakalipas na dekada. Puno ng kulubot, pagod, at mga lihim na matagal nang kinimkim. Nanigas sa kanyang kinatatayuan si Liraya. Habang mabilis na humarang si Rafael sa harap nito, ang bawat kalamnan ay handa sa anumang banta. Mang Tino? Ang pabulong na tanong ni Liraya ay tila isang paghukay sa isang napakalayong alaala. Ito ang matapat na driver at kanang kamay ng kanyang ina bago ito pumanaw. Akala ng lahat ay matagal na itong bumalik sa probinsya matapos ang libing, ngunit ang hitsura nito ngayon ay malayo sa malakas na lalaking naalala ng dalaga. Liraya, apo. Ang nanginginig na tinig ng matanda ay sapat na upang magpabigat sa hangin sa loob ng silid. Inabot niya ang isang lumang bag na gawa sa tila, na tila iniingatan niya nang higit pa sa kanyang sariling buhay. Patawarin mo ako kung ngayon lang ako nagpakita. Natakot ako. Binayaran ako ni Isabela para manahimik at lumayo. Pero hindi na kaya ng konsensya ko na mamatay bitbit ang katotohanan ito. Dahan-dahang naupo ang matanda sa isang lumang silya, ang kanyang bawat hininga ay may kasamang hapo. Inilahad niya ang huling bahagi ng kwento na hindi nakuha ni Liraya mula sa mga dokumento sa kahadiyero. Ibinunyag ni Mang Tino na ang kanyang ina ay hindi namatay dahil sa simpleng karamdaman. Sa loob ng maraming buwan, unti-unting nilalason ni Isabela ang isipan ni Don Alejandro habang palihim na pinapalitan ng mga gamot ng kanyang ina upang pahinain ang katawan nito. Ang layunin ay hindi lamang makuha ang posisyon bilang asawa, kundi ang makuha ang kontrol sa lupain na kinalalagyan ngayon ng kanilang negosyo, ang lupang personal na pagmamay-ari ng ina ni Liraya. Kasabay ng pagtatapos ng salaysay ni Mang Tino, isang marahang kalansing ng mga susi ang narinig mula sa likuran. Nakatayo roon si Don Alejandro. Kanina pa palang nakikinig sa dilim. Ang kanyang anyo ay tila isang rebultong gumuho. Ang mga kamay niya ay marahas na nanginginig at ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng pagsisisi na tila sumusunog sa kanyang buong pagkatao. Alejandro, ang tawag ni Mang Tino sa kanyang dating amo. Ang asawa mo, hindi kanya iniwan dahil hindi kanya mahal. Iniwan kanya dahil pinaniwala siya ni Isabela na ikaw ang nagtatangka sa buhay niya para makuha ang mana.
Namatay siyang ang tanging hiling ay mailigtas ang anak ninyo. Isang matinding hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Don Alejandro. Isang tunog ng pagkabasag na tila hindi na kailanman mabubuo pa. Napaluhod siya sa harap ni Liraya. Ang kanyang noo ay idinikit sa madungis na sahig ng paggawaan. Wala nang mga salitang humihingi ng tawad. Ang kanyang katahimikan ay sapat na upang ipakita ang sukdulang kahihiyan ng isang amang naging bulag at bingi sa katotohanan ng sarili niyang tahanan. Huminga ng malalim si Liraya. Sa halip na sumigaw o magalit, dinaluhan niya ang kanyang ama at marahang hinawakan ang mga balikat nito. Sa gitna ng sakit, natagpuan ni Liraya ang isang uri ng lakas na hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pag-unawa na ang puot ay isa ring uri ng basura na kailangang itapon upang makapagsimulang muli. Tapos na ang lahat, Papa. Ang malumanay na wika ni Liraya, ang kanyang boses ay tila isang mahinahong ulan na naghuhugas sa mga sugat ng kahapon. Nandito na tayo sa dulo ng alikabok. Panahon na para itanim natin ang mga bagong buto na iniwan ni Mama. Lumingon si Liraya kay Rafael at sa gitna ng kanilang pagtititigan, naramdaman nila ang pagbabago ng panahon. Ang gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa isang bagong bukang liwayway. Ang bawat piraso ng bakal, bawat buto ng halaman, at bawat patak ng luha ay naging bahagi na ng pundasyon ng kanilang itatayong pangarap. Ngunit habang naghahanda sila para sa hinaharap, isang huling tanong ang nananatili sa isip ni Liraya. Handa na nga ba siyang tuluyang bitawan ang apeliidong Montalvo upang yakapin ang buhay na siya mismo ang humubog? Lumipas ang isang taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang hinuhugasan ang bawat bakas ng pait at alikabok na minsang bumalot sa buhay ni Liraya. Ang dating maingay at magulong recycling center ay nagbago na ang anyo. Ngayon, sa bawat sulok ng malawak na lupain, ang amoy ng kalawang ay napalitan na ng samyo ng mga bulaklak ng hasmin at dama de noche. Mga halamang nagmula sa mga butong iniwan ng kanyang ina. Ang dating madilim na bodega ay isa ng maliwanag na paaralan para sa mga batang lansangan at mga taong nais magkaroon ng bagong simula sa pamamagitan ng marangal na paggawa. Sa ilalim ng malaking puno ng nara na itinanim nila ni Rafael sa gitna ng compound, nakaupo si Liraya habang pinagmamasdan ang mga mag-aaral na masayang nagtatrabaho. Wala na sa kanyang mga balikat ang bigat ng apelidong Montalvo. Pinili niyang gamitin ang apelyido ng kanyang ina, isang pagkilala sa tunay na pinagmulan ng kanyang lakas. Ang kanyang anyo ay payapa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa mga hiyas, kundi dahil sa ligayang nagmumula sa pagtulong sa iba. Lumingon siya nang maramdaman ang dahan-dahang paglapit ng isang matandang lalaki. Si Don Alejandro ay hindi na nakasuot ng mamahaling suit. Ngayon, suot niya ay isang simpleng kamiseta at may hawak na gunting para sa mga halaman. Ang kanyang mga kamay ay may mga bahid na rin ng lupa at dumi. Ngunit ang kanyang mukha ay mas maaliwalas kaysa noong siya ay nakatira pa sa mansyon. Dahan-dahan siyang lumapit kay Liraya at iniabot ang isang baso ng sariwang katas ng prutas. Salamat, Papa. Ang malumanay na wika ni Liraya. Ang salitang Papa ay wala na ring kasamang pait. Bagaman hindi na sila nakatira sa iisang bubong, natutunan ni Liraya na magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang kanyang ama, kundi dahil kailangan ng kanyang sariling puso ng kapayapaan upang ganap na makabangon. Boss Lira, handa na ang unang batch ng mga graduates para sa ceremony mamaya. Ang masiglang boses ni Rafael ang pumutol sa kanilang katahimikan. Lumapit ang binata, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin kay Liraya na may kasamang lalim ng paghanga at pagmamahal. Inabot ni Rafael ang kamay ng dalaga upang tulungan itong tumayo. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga palad, nararamdaman ni Liraya ang init ng isang pangakong kailanman
ay hindi napako. Sila ay naging katuwang hindi lamang sa negosyo, kundi sa pagbuo ng isang buhay na nakakatuntong sa katotohanan. Naglakad sila patungo sa entablado kung saan naghihintay ang mga taong minsang itinuring na basura ng lipunan, ngunit ngayon ay mga bagong tao na may dalang pag-asa. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid, naalala ni Liraya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang bawat sampal, bawat pagtataksil, at bawat patak ng luha ay nagsilbing apoy na naglinis sa kanya upang lumabas ang tunay na gintong nananahan sa kanyang kaluluwa. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang mga ari-arian o sa taas ng kanyang katayuan sa lipunan. Ito ay matatagpuan sa kakayahang tumayo matapos ang bawat pagkabagsak, sa lakas na magpatawad sa kabila ng matinding sakit, at sa gintong puso na handang magmahal at maglingkod sa gitna ng maruming mundo. Nakangiting humarap si Liraya sa kanyang bagong pamilya. Baon ng aral na ang bawat bagay na itinuturing na wala ng silbi ay maaaring maging bago at mas maganda basta't may pusong handang maghalukay sa ilalim ng alikabok upang hanapin ang nakatagong ginto.